Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa karyasan na ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea, ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyopon lahat. Nakasentro po sa tema ng katuparan ng pangako ng Diyos ang mga pagbasa at pagdiriwang natin ngayon. Katuparan ng pangako ng Diyos. Sa isang liblib na nayon ng Judea, mula sa inakalang baog na ina at matanda ng ama, nahayag ang di matatawarang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa sangkatauhan. Binago ang mukha ng daigdig at ang guhit ng kasaysayan sa pamamagitan ng parabang hindi naman masyadong nakagigimbal na pangyayari, ang pagkapanganak ng isang bata. Kung paanong puspos ng espiritong nabuo si Juan sa sinapupunan ng kanyang inang si Elizabeth, ang tunay na pagmamahal at ang totoong pagbabago sa ating buhay ay para bang taguring hinuhubog sa sinapupunan ng ating kalooban. Sa ganitong paraan, lumalakit lumalago ang mga kaloob sa atin bago tuluyang mamunga. Bilang paghahanda sa darating na Mesiyas, ang pagbibinyag ni Juan ay masasabi pong nakatuon sa pagsisisi ng kasalanan, habang ang kay Jesus naman ay sa biyaya. Sa nagpapatuloy po nating pagsasaayos ng ating sarili, kay Juan po tayo maaaring magsimula at kay Jesus naman ang katuparan. Matapos nating kilalanin pagsisihan ng ating mga kasalanan, ang lubos na makapagpapabago po sa ating sarili, na siya namang dudurog sa masasama nating gawi, ay ang grasyang sa Nazareno lamang natin matatagpuan. Sa kanya po tayo lagi itinuturo ni Juan. Kaya sa kanya po tayo lalapit at pupunta. Siya po ang bukal ng biyaya para matutuhan natin ang pag-unawa ng walang paghatol at makayanan ang pagpapatawad ng walang kondisyon. Hilaw po ang pagbabagong pansarili kung dala lamang ng determinasyon. Mahihinog lang po ito sa pagpapatawad.
Ito ho ang maghahatid ng tunay na himala sa pang-araw-araw nating buhay. Napagtatagumpay po kasi nito ng pagpapatawad ang kagandahang loob sa harap ng paghihiganti. Napapawi po nito ang pait ng kalooban sa nagpapatawad at sa pinatatawad. Sa malumanay na puso, gumagawa ang biyaya. Nakita po natin iyan sa mga puso ni Zacarias at ni Elizabeth at sa puso mismo ni Juan Bautista. Sa matiwasay na kalooban, nanunuot ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Tinutupad po ng Diyos ang pangako niyang katubusan para sa atin. Ang pagmamahal niya ay hindi nagbabago at hindi nagmamaliw. Ito po ang pinatunayan at inihanda ni Juan Bautista. Ganon din nawa tayo sa Kanya.